Ang lalaking nahatulan sa brutal na pagpatay noong 2013 ay hinatulan ng kamatayan. Ang unang hatol mula nang ibalik ng Nebraska ang parusang kamatayan. Sa likod ng nakakatakot na pader ng bilangguan, may ilang bilanggo na nagdadala ng takot na walang katulad. Ang kanilang kasuklam-suklam na mga gawain ng karahasan at nakakakilabot na kasaysayan ang dahilan kung bakit sila itinuturing na ilan sa mga pinakanakatatakot na lalaking nakakulong. Dr. Shipman ay nag-target sa mga nagtitiwala sa kanya. Matatandang marurupok na pasyente at hininiksiyunan niya sila ng morphine. Ang mga katawan ng siyam sa kanyang mga biktima ay hinukay sa bilang bahagi ng investigasyon ng pulisya. Sa kauna-unahang pagkakataon, masisilayan natin sa kamera ang mga kilalang bilanggong ito. Ito ang mga lalaking ang karumal-dumal na krimen ay hindi lamang nagpanginig sa publiko, kundi nagdulot din ng matinding sindak sa kanilang mga kapwa bilanggo. Bilang 10, Thomas Edward Silverstein. Ipinanganak noong Pebrero 4, 1952 sa Long Beach, California. Ang kabataan ni Silverstein ay puno ng mga pagsubok na nagtulak sa kanya patungo sa madilim na landas. Ang kanyang ina, si Virginia Conway, ay nakipaghiwalay sa una nitong asawa habang siya'y nagdadalang tao at kalaunan ay nagpakasal kay Thomas Conway na inakala ni Silverstein na siya niyang tunay na ama. Matapos magwakas ang kasal na iyon, si Virginia ay muling nagpakasal kay Sid Silverstein na formal na umampon kay Thomas. Lumaki si Silverstein sa isang middle-class na komunidad, ngunit bilang isang mahiyain na bata, siya ay naging biktima ng pambubuli. Gayunpaman, tinuruan siya ni Virginia ng isang mabigat na aral. Kapag umuwi siyang umiiyak mula sa pakikipag-away, mas mararanasan niyang ang galit ng kanyang ina. Ang ganitong klaseng pagpapalaki ang nagtulak sa kanyang matutong lumaban, bagay na humantong sa isang buhay na puno ng karahasan. Sa edad na 19, nakulong si Silverstein dahil sa armadong pagnanakaw at gumugol ng 4 na taon sa San Quentin. Hindi nagtagal ang kanyang panandaliang kalayaan. Muli siyang inaresto kasama ang ilang kamag-anak dahil sa sunod-sunod na mga armadong pagnanakaw. Noong 1977, siya ay nahatulan ng 15 taon na pagkakabilanggo at dinala sa US Penitentiary sa Leavenworth, Kansas, kung saan siya'y nasangkot sa Aryan Brotherhood, isang supremasistang puting gang sa bilangguan na kilala sa kanilang mababagsik na operasyon. Noong 1980, lalo pang lumala ang buhay ni Silverstein nang siya ay mahatulan sa pagpatay sa kapwa bilanggo na si Danny Atwell na umano'y tumangging magpuslit ng heroin papasok sa bilangguan. Dahil dito, siya ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo at inilipat sa Maximum Security Prison sa USP Marion, Illinois. Doon, habang nasa ilalim ng patuloy na pagbabantay, lalo pang lumala ang kanyang reputasyon bilang marahas. Nadagdagan pa ang kanyang mga habang buhay na sentensya dahil sa pagpatay sa iba pang bilanggo at ang pinakakakilakilabot, ang brutal na pananaksak kay Correctional Officer Merle Klotz. Isang pagpatay na mismong siya ang nagplano kasama ang tulong ng iba pang bilanggo. Pagsapit ng kanyang kamatayan noong Mayo 11, 2019, si Silverstein ay nakapagtiis ng 36 na taon sa solitary confinement at tuluyang kinilala bilang isa sa mga pinakanakatatakutang bilanggo sa kasaysayan ng mga kulungan sa Amerika. Siya ay pumanaw dahil sa mga komplikasyon mula sa isang heart surgery at nag-iwan ng isang malamig at nakakatakot na pamana ng karahasan. Ngayon, ang bilanggo na nasa larawang ito ay kilala bilang The Titan. Mas matangkad pa siya sa pinakamatitikas na gwardiya. May mga kadenang nakapulupot sa kanyang baywang at kaya niyang takutin maging ang pinakamalalakas ang loob. Ang mga kwento ng kanyang nakaraan ay napakasindak, tila hindi ka panipaniwala. Sabihin niyo sa amin kung ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niyo siya sa ganitong anyo. Bilang siyam, Nico Allen Jenkins. 4 death sentences and another 12 convictions, each with 45 to 50 years in prison. That is what the 3-panel judge ruled in the Nico Jenkins case. Si Nico Allen Jenkins, na ipinanganak noong Setyembre 16, 1986, sa Omaha, Nebraska,
ay isang pangalan na nagdudulot ng takot sa marami. Ang kanyang kabataan ay nabalot ng karahasan at matapos ang isang magulong pagpapalaki, siya ay nakulong dahil sa carjacking at nagtagal ng higit sa 10 taon sa bilangguan. Sa kasamaang palad, habang siya ay nakakulong, halos hindi na asikaso ang kanyang matinding problema sa kalusugan ng pag-iisip, dahilan upang harapin niya ang kanyang mga personal na demonyo ng mag-isa. Pagkalaya niya noong Hulyo 30, 2013, ang kakulangan sa tamang paggabay ay nauwi sa nakapipinsalang kahihinatnan. 2 linggo lamang matapos muling makalaya, sinimulan ni Jenkins ang isang karumal-dumal na pagpaslang na ikinagulat ng buong Omaha. Inakit niya ang 2 lalaki, ang 26 na taong gulang na si Juan Uribe Pena at ang 25 taong gulang na si Jorge Cahiga Ruiz, papunta sa isang liblib na lugar sa pamamagitan ng panlilinlang. Doon, sa isang brutal na hakbang, pinaputukan ni Jenkins ang 2 sa ulo, ninakawan sila at iniwang walang buhay sa loob ng isang pickup truck. Ngunit hindi roon nagtapos ang pagdanak ng dugo. Ang kanyang ikatlong biktima, si Curtis Bradford, ay isa ring dating bilanggo na pinaslang ni Jenkins isang araw lamang matapos silang magpakuha ng litrato na magkasama na tila magkaibigan. Ang pinakakarumal-dumal sa kanyang mga krimen ay nang barilin niya si Andrea Kruger, isang 33 taong gulang na ina ng 3, gamit ang isang 12-gauge na shotgun at iniwang wala ng buhay sa gitna ng kalsada. Ang marahas na pag-atake ni Jenkins ay tuluyang nahuli sa surveillance footage, dahilan ng kanyang pagkakaaresto noong Agosto 30, 2013. Sa isang nakakakilabot na pag-amin, sinabi ni Jenkins na siya raw ay ginagabayan ng isang sinaunang Diyos serpiente na si Apophis, na nagdagdag pa ng kabalintunaan at hilakbot sa mga nangyari. Ang kanyang paglilitis ay naging isang malaking eksena, puno ng kakaibang asal ni Jenkins. Siya mismo ang kumatawan sa sarili, madalas magsalita sa hindi maintindihang wika, tumatawa habang may nagbibigay ng testimonya, at nagpapakita ng mga biglaang pagputok ng emosyon. Sa huli, siya ay nahatulan ng kamatayan, na muling nagpasiklab ng diskusyon hinggil sa kung paano hinaharap ang mga isyung pangkalusugan ng pag-iisip sa loob ng sistema ng kulungan. Para sa marami, si Jenkins ay nananatiling isang simbolo ng sindak na nag-iwan ng mga pamilyang nagluluksa at isang komunidad na niyanig ng kanyang mga kahindik-hindik na ginawa. Bilang 8, Alvin Francis Karpis. But as far as the killing and stuff, if Larry was to say, well, gee, it was too bad and this and that, I don't have the slightest thoughts like that about this. Si Alvin Francis Karpis, na ipinanganak bilang Alvin Francis Karpavicius noong Agosto 10, 1907, ay isang Canadian-American na kriminal na may lahing Lithuanian na maagang nasangkot sa krimen. Sa edad na 10, si Karpis ay nakikipag-ugnayan na sa mga sugarol, smuggler ng alak at iba pang kahinahinalang mga individual. Pagsapit ng 19 na taong gulang, siya ay nasentensyahan ng 10 taon sa kulungan dahil sa tangkang pagnanakaw, ngunit siya ay nakatakas at nakipagsanib puwersa sa mga kapwa kriminal upang ipagpatuloy ang isang kilalang buhay krimen, kabilang ang pakikipagpartner kay Fred Barker sa Kansas State Penitentiary. Magkasama nilang binuo ang kilabot na Barker Karpis Gang na sumikat dahil sa mga bangkang pagnanakaw, kidnapping at mararahas na krimen. Mabilis na nakilala si Karpis bilang isang malupit at walang awa, lalo na matapos ang pagkakasangkot ng kanilang grupo sa pagpaslang kay Sheriff Roy Kelly, na lalo pang nagpatingkad sa kanyang malupit na reputasyon sa mundo ng krimen. Ang paghahari ng Barker Karpis Gang ay biglang natapos noong 1936, matapos ang sunod-sunod na marahas na engkwentro sa mga alagad ng batas. Ang kanilang pagkakahuli ay naging pambansang balita, lalo na matapos ang kidnapping kay Edward Bremer, na agad na nag-udyok kay Pangulong Franklin Delano Roosevelt na paigtingin ang operasyon ng Federal Bureau of Investigation upang tugisin si Karpis at ang kanyang grupo. Naaresto si Karpis noong Mayo 1, 1936 sa New Orleans at agad na nilitis.
Siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo at gumugol ng 28 na taon sa Alcatraz na nagbigay sa kanya ng katangi-tanging titulo bilang isa sa mga pinakamatagal na naging bilanggo roon. Nang siya'y makalaya noong 1969, humarap si Karpis sa isang mundong labis ng nagbago. Hindi na siya ang dating kinatatakutang utak kriminal at nahirapan siyang makibagay sa buhay sa labas ng kulungan. Sa huli, siya ay ipinatapon pabalik sa Canada kung saan hinarap niya ang dagdag pang mga hamon kabilang ang hindi makakuha ng pasaporte dahil sa kanyang kriminal na record. Sa paghahanap ng katahimikan, lumipat siya sa Spain kung saan siya pumanaw noong Agosto 26, 1979. Bagamat noong una ay pinaghinalaang nagpakamatay, kalaunan ay itinuring ang kanyang kamatayan na dahil sa natural na dahilan na siyang nagtapos sa isang buhay na pinagharihan ng krimen, karahasan at kasikatan. Bilang 7, Charles Bronson. The prisoner's best known as Charles Bronson, but now calls himself Charles Salvador. Jailed originally for armed robbery in 1974, he's been kept in prison with only 2 brief releases because of a series of attacks on jail staff. Si Michael Gordon Peterson, na kalaunan ay mas kilala bilang Charles Bronson, ay ipinanganak noong Disyembre 6, 1952 at kinikilalang isa sa mga pinakanakatatakot at marahas na personalidad sa kasaysayan ng mga bilangguan sa Britanya. Ang kanyang magulong kabataan ang nagtanim ng ugat ng kanyang pagiging agresibo. Maging noong kabataan pa lamang siya, ipinapakita na ni Bronson ang pagkahilig sa karahasan, lumalahok sa mga suntukan sa kalsada na nagpatanyag sa kanyang malupit na reputasyon. Nagbago ang takbo ng kanyang kriminal na karera noong 1974 nang tangkain niyang looban ang isang post office sa Luton. Armado ng sawed-off na shotgun, nauwi si Bronson sa marahas na engkwentro sa mga pulis, kung saan ilang opisyal ang nasugatan bago siya tuluyang nahuli. Ang kanyang paglilitis ay naging isang palabas na puno ng hindi inaasahang kilos at hayagang pagsuway sa awtoridad. Ginulo ni Bronson ang proseso, inatake ang mga gwardiya at nagpakita ng mga pagputok ng emosyon na tuluyang nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang delikado at hindi mapigilang tao. Itinuturing na may sakit sa pag-iisip, inilipat si Bronson sa Broadmoor, isang high-security psychiatric hospital. Ngunit kahit doon, hindi pa rin napigilan ang kanyang marahas na pag-uugali habang umaatake sa kapwa pasyente at nakikilahok sa mga hostage situation. Sa panahong ito, pinili niyang gamitin ang pangalang Charles Bronson, na hango sa isang kilalang Hollywood action star na nagpapakita ng kanyang hangaring lumikha ng isang mas malaki at dramatikong personalidad. Habang lumalaki ang kanyang reputasyon sa karahasan, lalo ring naging mas mahigpit ang mga hakbang upang siya'y kontrolin. Inilipat siya sa iba't ibang maximum security na bilangguan, kabilang ang Parkhurst at Wakefield, kung saan ipinatupad ang matinding seguridad upang mapangasiwaan ang kanyang hindi matukoy na ugali. Sa kabila ng mga kondisyong ito, nagsimula si Bronson na ituon ang kanyang enerhiya sa pisikal na ehersisyo at sining at sumulat ng aklat na pinamagatang Solitary Fitness, kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga workout routine at mga pilosopiya na nabuo niya habang nasa mahabang panahon ng solitary confinement. Ang pinakakilalang insidente ni Bronson ay naganap noong 1998 sa His Majesty's Prison Birmingham, kung saan isinagawa niya ang isang dramatikong hostage situation, kung saan tinutukan niya ng baril ang 2 kapwa bilanggo at humiling ng helicopter para makatakas. Tumagal ng ilang oras ang tensyonadong standoff na iyon na nagpakita kung gaano siya kayang lumikha ng kaguluhan kahit sa loob ng kulungan. Hanggang ngayon, si Bronson ay nananatiling simbolo ng pagtutol sa sistema ng bilangguan at nag-iwan ng isang pamana na kapwa kinatatakutan at kinasisiyahang pagmasdan. Bilang 6, Richard Lee McNair. Si Richard Lee McNair, na ipinanganak noong Disyembre 19, 1958, ay naging kilala dahil sa kanyang sunod-sunod na matatalinong pagtakas mula sa kulungan
Dahilan upang ituring siyang isang alamat sa mundo ng krimen. Ang kanyang pagpasok sa kriminalidad ay nagsimula sa isang bigong tangkang pagnanakaw noong 1987 na nauwi sa isang hatol ng pagpatay. Sa halip na tanggapin ang kanyang kapalaran, naging obsesyon ni McNair ang pagtakas at ipinakita niya ang pambihirang kakayahan na makatakas kahit sa pinakamatinding seguridad. Ang una niyang pagtakas ay isang matalinong estratehiya. Nagawa niyang makawala sa posas gamit lamang ang lip balm. Bagamat agad siyang nahuli, lalo lang nitong pinalakas ang kanyang determinasyon. Makalipas ang 4 na taon, isinagawa ni McNair ang kanyang ikalawang pagtakas sa pamamagitan ng pagdaan sa ventilation system ng kulungan sa isang tahimik at halos hindi napapansing paraan. Gayunpaman, ang kanyang ikatlong pagtakas noong 2006 ang tuluyang nagpatatag sa kanyang reputasyon bilang isang bihasang escape artist. Sa isang matapang na galaw, nagtago si McNair sa gitna ng mga tambak ng ginamit na mailbags sa isang bodega ng bilangguan. Nang mapansin ng mga awtoridad na siya ay nawawala, sila ay nabigla at walang ideya kung paano ito nangyari. Hindi doon nagtapos ang kapangahasan ni McNair nang siya ay harangin ng isang opisyal habang tumatakbo malapit sa riles ng tren. Nagawa niyang makalusot sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagsabing isa lamang siyang jogger na naka-check-in sa isang lokal na hotel. Dahil sa kanyang bilis ng pag-iisip, muli na naman siyang nakatakas. At umabot pa siya sa Canada kung saan nagpatuloy siya sa pag-iwas sa mga awtoridad. Dahil sa kanyang matatapang na pagtakas, naging pangunahing target si McNair ng mga alagad ng batas at paulit-ulit na napabilang sa listahan ng 15 most wanted ng Canada. Gayunpaman, natapos din ang kanyang swerte noong huling bahagi ng 2007 nang isang kahihina-hinalang van ang napansin ng isang alertong opisyal na nagbunsod ng habulan na nauwi sa pagkakaaresto ni McNair. Sa kasalukuyan, siya ay nakakulong sa ADX Florence, isang supermax prison na kilala sa matinding seguridad at pagkakahiwalay ng mga bilanggo, kung saan siya ay ginugugol ang 23 oras bawat araw sa solitary confinement. Kahit nakakulong na, nananatili ang kanyang pamana bilang isa sa pinakamapanlikhang mga escape artist, isang paalala na may mga kriminal na tila laging isang hakbang ang lamang. Bilang 5, Charles Edmund Cullen. Si Charles Edmund Cullen ay isa sa pinakanakakatakot na halimbawa ng isang tagapag-alagang nagtaksil sa tiwalang ibinibigay sa mga nasa larangan ng medisina. Bilang isang nurse na nagtrabaho sa iba't ibang ospital sa New Jersey, itinago ni Cullen ang kanyang mga kakilakilabot na krimen sa likod ng maskara ng pag-aalaga sa mga may sakit. Sa loob ng 6 na taon, inamin niyang pinatay niya ang 40 pasyente. Bagamat 29 lamang ang opisyal na kinumpirma ng mga awtoridad, ang nakakatindig balahibong katotohanan na ang isang taong inaasahang magpagaling ay sa halip ay pumapatay, ay lubusang nagpagulantang sa buong komunidad ng kalusugan. Nagsimulang mabunyag ang madilim na kwento ni Cullen noong Disyembre 12, 2003 nang siya ay maaresto at unang kinasuhan ng isang kaso ng pagpatay at isang tangkang pagpatay. Subalit hindi nagtagal ay lumabas ang buong lawak ng kanyang mga krimen. Sa kanyang interogasyon, inamin ni Cullen ang pagpatay sa 2 pasyente sa Somerset Medical Center at binanggit na maaaring umabot sa 40 ang tunay na bilang ng kanyang mga biktima. Ang mga pangyayari sa korte ay lalo pang nagpatindi ng kilabot, lalo na nang walang pinakitang pagsisisi si Cullen at pati pa nang hamunin niya ang hukom sa ilang pagkakataon. Noong Abril 2004, umamin si Cullen sa kasalanan sa 13 kaso ng pagpatay at 2 tangkang pagpatay na lahat ay isinagawa sa pamamagitan ng nakamamatay na ineksyon. Isang kontrobersyal na plea deal ang nagligtas sa kanya sa parusang kamatayan kapalit ng kanyang kooperasyon sa pagtukoy ng karagdagang mga biktima na nagbunyag ng hindi maisip na pagtaksil sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang nurse. Noong Marso 2, 2006,
Si Colin ay hinatulan ng ibanto sunod-sunod na habang buhay na sentensya na nangangahulugang hindi na siya muling makakalaya. Siya ay nananatiling nakakulong sa New Jersey State Prison sa Trenton at hindi maaaring makalaya hanggang umabot siya sa edad na 443. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing matinding paalala kung gaano kanipis ang hangganan ng tiwala, maging sa mga lugar na dapat sana'y nag-aalaga at nagpapagaling. Bilang 4, Lucy Letby. Si Lucy Letby, na ipinanganak noong Enero 4, 1990, ay naging isa sa mga pinakakilalang personalidad sa makabagong kasaysayan ng Britanya. Kilala na ngayon bilang isa sa mga pinaka-notorious na pumatay ng sanggol sa UK. Sinimulan ni Letby ang kanyang karera bilang neonatal nurse noong 2011 sa Countess of Chester Hospital, kung saan una siyang pinuri dahil sa tila tapat na pag-aalaga sa mga sanggol na nasa panganib. Subalit, ang reputasyong iyon ay nagbago sa madilim na direksyon ng sunod-sunod na kahina-hinalang pagkamatay at emerhensyang medikal ang nagsimulang mangyari sa neonatal unit sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Si Dr. Ravi Jayaram, isang senior physician sa ospital, ay lalong nababahala sa dumaraming bilang ng mga pagkamatay ng sanggol at malulubhang insidenteng medikal na may kaugnayan sa pag-aalaga ni Letby. Sa kabila ng paulit-ulit niyang pagbibigay alam noong 2015 at 2016, halos binaliwala lamang ito ng pamunuan ng ospital na nauwi sa matitinding trahedya para sa mga bagong silang na sanggol na nasa kanyang pangangalaga. Habang patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga namamatay, lalo ring lumakas ang hinala kay Letby. Napansin ng kanyang mga kasamahan ang kanyang kakaibang kilos. Madalas siyang mailap at minsan pa'y nagiging agresibo sa mga mahahalagang sandali. Noong Mayo 2017, inilunsad ng Chester Constabulary ang isang formal na investigasyon sa dumaraming insidente sa neonatal unit. Pagsapit ng Hulyo 2018, inaresto si Letby na siyang naging simula ng isang nakapangingilabot na investigasyon. Nagsimula ang kanyang paglilitis noong Oktubre 2022 sa Manchester Crown Court, kung saan inilantad ang labis na nakagugulat na ebidensya. Ang mga sulat kamay na tala na natagpuan sa kanyang bahay ay nagpakita ng madilim na kalagayan ng kanyang isipan, kung saan ipinahayag ni Letby ang matinding pagkamuhi sa sarili at inilarawan ang sarili sa mga paraang nagpapatunay sa kanyang sala. Bagamat hinatulan ng 22 kaso, kabilang na ang mga pagpatay at tangkang pagpatay sa maraming sanggol, ipinagpatuloy ni Letby ang kanyang pagiging inosente. Iginiit na palagi niyang ibinibigay ang pinakamainam na pangangalaga. Gayunpaman, iniharap ng prosekusyon ang matitibay na ebidensya na nagpapakitang sinadya ni Letby na saktan ang hindi bababa sa dulang sanggol sa pamamagitan ng nakamamatay na pamamaraan, kabilang ang pag-inject ng hangin. Matapos ang isang matinding sentubuang paglilitis, noong Agosto 8, 2023, napatunayang nagkasala si Letby sa 14 sa 22 kaso. Siya ay hinatulan ng whole life order na nangangahulugang mananatili siyang nakakulong habang siya ay nabubuhay. Ang kaso ni Lucy Letby ay nagdulot ng malalim at pangmatagalang epekto sa parehong medikal na komunidad at sa publiko, at nagbunsod ng malawakang pagsusuri sa mga patakaran at pamamaraan sa neonatal care upang hindi na maulit ang ganitong trahedya. Bilang 3, Rodney Alcala. Ang kwento ni Rodney Alcala ay isa sa nakapangingilabot na karahasan at panlilinlang na nagsimula sa San Antonio, Texas noong Agosto 23, 1943. Ipinanganak bilang Rodrigo Jacques Alcala, Bukor. Ang kanyang kabataan ay puno ng kaguluhan at pag-abandona pagkatapos lumipat ang kanyang pamilya sa Los Angeles. Lalo pang nalugmok si Alcala sa kaguluhan. Sumali siya sa army sa edad na 17, ngunit matapos ang isang mental breakdown, siya ay pinauwi at na-diagnose na may antisocial personality disorder. Sa kabila ng magulong pinanggalingan,
Nagawa ni Alcala na itago ang kanyang madilim na pagnanasa sa likod ng isang kaakit-akit at nakakaengganyong pagkatao. Pumasok siya sa larangan ng fotografiya gamit ang alias na John Berger habang naninirahan sa New York City. Sa pamamagitan ng kanyang peso na naakit ni Alcala ang mga kababaihang walang kaalam-alam, pinapangakuan ng mga glamorous na photoshoot na malungkot na nauuwi sa malulupit na karahasan. Isa sa kanyang mga unang kilalang biktima ay si Cornelia Creeley, 23 taong gulang, na ginahasa at sinakal noong Hunyo 1971. Isa pang biktima, si Ellen Hoover, ay nawala noong Hulyo 1977 matapos makipagkita kay Alcala. Natagpuan ang kanyang bangkay, kalaunan, isa na namang trahedya. Naaresto si Alcala noong 2012 at sa kanyang interogasyon, inamin niya ang pagpatay kina Creeley at Hoover at pati na rin sa marami pang iba. Siya ay hinatulan ng 25 taon hanggang habambuhay na pagkakabilanggo. Ngunit ang epekto ng kanyang mga krimen ay patuloy na bumabagabag sa mga pamilya ng mga biktima. Ang kanyang pagkakadakip at pagkakahatol ay nagbigay ng kaunting hustisya, ngunit ang mga krimen ni Alcala ay nagsisilbing madilim na paalala kung paanong ang kasamaan ay maaaring maitago sa likod ng isang nakangiting mukha. Bilang 2, John Wayne Gacy. Si John Wayne Gacy ay nananatiling isa sa pinakanakatatakot na mga tauhan sa kasaysayan ng krimen. Ipinanganak sa isang mapang-abusong tahanan, ang magulong kabataan ni Gacy ang nagtulak sa kanya tungo sa isang buhay ng kahindik-hindik na karahasan. Matapos ang isang maikling sentensya noong 1968, lalo pang lumala ang mga krimen ni Gacy. Mula 1972 hanggang 1978, pinuntirya niya ang mga kabataang lalaki, inaakit papunta sa kanyang bahay kung saan isinagawa niya ang mga hindi maisip na gawain. Namuhay si Gacy ng 2 magkaibang buhay. Isa siyang matagumpay na negosyante at minsan pa ay gumaganap bilang clown sa mga children's party. Itinatago ang kanyang mapangbiktima at marahas na katauhan mula sa publiko. Gayunpaman, nabunyag ang kanyang mga kakilakilabot na gawain nang madiskubre ng mga awtoridad ang isang nakapanghihinang eksena sa kanyang bahay. 26 na bangkay ang nakabaon sa ilalim ng kanyang ari-arian. Ang mabagal na proseso ng pagtukoy sa mga biktima ay nagbunyag ng lawak ng mga krimeng ginawa ni Gacy na nag-iwan ng maraming pamilya sa matinding pagdadalamhati. Ang kanyang paglilitis noong 1980 ay naging isang malaking eksena sa media. Sinubukang ipagtanggol ni Gacy ng kanyang kampo sa pamamagitan ng pag-angkin na siya raw ay may multiple personalities. Ngunit dahil sa napakaraming ebidensya ng kanyang planado at karumal-dumal na mga gawain, siya ay nahatulan sa 33 kaso ng pagpatay. Siya ay sinentensyahan ng kamatayan at binitay noong 1994. Bagamat wala na si Gacy, nananatili ang kanyang nakakatakot na pamana. Isang nakakikilabot na paalala ng kasamaan na maaaring magkubli sa harap ng lahat. Bilang 1, Dennis Rader. Si Dennis Rader, na kinatatakutang kilala bilang BTK Killer, isang daglat para sa bind, torture, kill, ay ipinanganak sa Kansas noong 1945. Mula pagkabata, si Rader ay may tinatagong madidilim at mararahas na pantasya. Ngunit noong Enero 1974 lamang niya sinimulan ang kanyang paghahasik ng lagim. Ang una niyang mga biktima ay ang pamilya Otero, si Joseph Otero, ang kanyang asawang si Julie, at ang kanilang 2 anak na sina Joseph Jr. at Josephine. Pinuwersahang pumasok si Rader sa kanilang tahanan, ginapos sila, pinahirapan, at pinatay sa isang brutal na krimen na ikinagulantang ng buong komunidad. Nagpatuloy si Rader sa kanyang pamamaslang. Tinarget si Catherine Bright, 21 taong gulang, noong Abril 1974 at sa mga sumunod na taon, pumatay pa siya ng ilang iba pa, kabilang sina Marine Hedge at Vicky Wegerle. Sa kabila nito, pinanatili ni Rader ang imahe ng isang normal na tao, isang masugid na ama ng pamilya, presidente ng kanilang simbahan, at Cub Scout leader. Ang kanyang kakayahang mamuhay ng doble, isang mapagkalingang leader sa araw
at isang halimaw sa gabi ang lalong nagpatingkad sa pagkasindak ng kanyang mga krimen. Ang kanyang matinding pagnanais na mapansin ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Noong 2005, matapos siyang magpadala ng mapanukso at mapagmalaking mga liham at isang floppy disk sa media, natunton ng mga pulis ang disk pabalik sa kanya. Ang kanyang pagkakaaresto at paglilitis ay nagbunyag ng tunay na bangungot ng kanyang mga ginawa, habang si Rader ay umamin sa tenong kaso ng pagpatay at hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo na walang posibilidad ng parole. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa El Dorado Correctional Facility sa Kansas. Ngunit ang anino ng kanyang mga krimen ay patuloy na bumabalot sa mga pamilyang nawasak ng kanyang kalupitan. Binago ng mga lalaking ito ang kahulugan ng takot kahit sila ay nasa likod na ng rehas. Pero alin sa mga kwento ang pinaka nagpasindak sa'yo? Ibahagi sa amin sa comments. Para sa mas marami pang di kapanipaniwalang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at abangan ang mga susunod.